Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kalibon ni Kaliban na Santa Maria, ay atin po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay kapayapaan ng nais ng Diyos para sa lahat, sa ilalim ng kanyang paghahari o kapamalaan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. At mula po sa mabuting balita o bagong tipan ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol Lucas Kabanata 6, talatang 35 at hanggang 36. Ito po yung mensahe. Salip, ibigin ninyo ang inyong kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo magiging ama, magiging anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya mabuti sa masama sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso Kabanata 2, talatang 14, 16 at hanggang 18. Ito po yung mensahe. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayo mga Hintil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito si Jesus at ipinangaral sa lahat ng mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo ay kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng maghahari, kapamahalaan, at kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto, 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 20. Ito po yung mensahe. At kapag ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sabihan lubo sa maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. At ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 11, Kabanata 12, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang umaakay sa atin upang talikdan ang pamuhay at ang daming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng matuwid, karapat-dapat sa Diyos. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at ito yung mensahe niya sa linggong ito mula sa bagong tipan o Panginoon Kristo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula nga po din sa tema na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na para sa lahat sa ilalim ng kanyang paghahari o kapamahalaan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na nais siya ng mapairal tayo nais siya ng kapayapaan para sa lahat. So, nais ng Diyos na ipapatid sa atin na doon sa ilalim ng kanyang paghahari o yung kanyang kapamahalaan sa kalangitan na tayo ay nais niya na ito yung umiiral dito ay kapayapaan sa bawat isa. Mula doon sa kalangitan at maging dito sa lupa o dito sa mundong ito. So yan ang nais ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan at kanyang pinagkasundo yung bawat isa, maging yung nasa kalangitan at maging ang mga tao. So yung mga tao, so tayo ay pinagbuklod, pinag-isa tayo ng Diyos mula doon sa sinasabing doon sa Israel at o mula doon sa mga Hudyo at mga Hintil. So tinatawag niya na mga Hudyo yung mga nasa Israel o yung nasa Jerusalem, yan. Mga Hudyo sila at yun ay malapit sa Diyos. So yung bayan, yung tinatawag yung bayan niya sa Jerusalem. So ngayon ay outside of Israel, ito ay yung mga Hintil o yung Asia, Europe, yan, Western. So outside dyan, yan ang sinatawag na Hintil. So yung mga Hintil, tayo yan. So tayo at yung mga Hudyo, pinagkaisa niya na kung saan mula no sa panahon noon na sila ay sakop under the Roman Empire. So pinagkakasundo niya yung lahat at yung mga hidwaan no mga
Hudyo at ng mga Hintil. So pinagkakaisa niya yung hidwaan ng Israel at mga kalaban ng mga taga-Israel o mga Hintil. So ngayon yung pinagkakasunod yung mga alita ng bawat isa o simpleng ang mga tao ay pinagbuklod niya at pinag-isa at pinairal niya yung kapayapaan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na siya nagsakripisyo para dito ng kanyang buhay sa kagandang loob na ibinigay ng Diyos sa atin mula Panginoon sa Kristo upang tayo bigyan ng kaligtasan spiritual at tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at tayo mabigyan ng pagkakataon na makaisa niya sa itinakda niya panahon na mabigyan ng buhay na walang hanggan at walang hanggang pagpapala na ating tatamuhin sa ilalim ng banal na Panginoon. So nais ng banal na Panginoon na pasunurin niya tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan ay umiral sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At darating yung panahon, isusugo niya Panginoon sa Kristo para pabalikin dito at pagharian at pasunurin tayo sa loob ng 1,000 taon. So ngayon tayo ay ang bawat mga kapamalaan tayo ay magpailalim sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at magpairal tayo ng kapayapaan. Sa gayon ay gustuhin man natin ito hindi, darating yung panahon na yan na tayo ay papailalim sa banal na Panginoon Yesu Kristo. Whether we like it or not, nung mga kapamalaan, sasailalim tayo sa ating banal na Panginoon Yesu Kristo for 1,000 years. At hanggang sa ganapin niya yung itinakda ng Diyos. So yun. Kaya tayo ay, yan yung pangunahin na tayo ay sumunod sa ating banal na Panginoon dyan tayo magpairal ng kapayapaan at iwasan natin yung pagtisigalutan o magkasala tayo ng pag-aalitan, sigalutan, labanan. So yan. Ngayon ay tayo ginabayan ng matuwid na pamumuhay sa mabuting balita na tayo ay mamuhay ng banal o maka-spiritual. Na tayo ay from basic, tayo magmalasakit sa kapwa-tao, magmahal tayo sa kapwa-tao, magtulungan tayo. Yan, matuwid na pamumuhay o mabuting pamumuhay ang ating isabuhay. Sa gayon, hindi tayo gagawa ng mga pagkakasala upang magkaroon ng kaguluhan at alitan, labanan na tayo ay nagabayan upang hindi tayo mag-interest ng hindi mabuti sa kapwa para magkaroon kayo ng pag-aaway. Yung isang bansa, mag-interesan niya yung isang bansa upang magkaroon kayo ng sakupan at pag-aaway. Bagkus, gusto niya tayo ay magpairal ng patas at kapayapaan para sa lahat. Upang sa gayon, hindi tayo nagkakaroon ng mga alitan o mga hidwaan at pangaalipin ng ating ng isang bansa sa bawat mga bansa o tayo ay mangalipin ng ating kapwa-tao. Tayo ay pinalaya ng ating banal na Panginoon sa Kristo, kaya tayo ay manatiling malay. Ayon, hindi tayo dapat alipin sa ating kapwa-tao. Yan ang sabi ng ating banal na Panginoon. Huwag tayong palipin sa sino man tayo. Pinalaya tayo ng Panginoon sa Kristo at huwag tayong palipin sa sino man. So, yun. Gayun man, tayo ay nasa anumang katatayuan, tayo ay pagpairal ng matuwid na pamumuhay at tayo ay magkaroon ng pagmamalasakit at pagkakaisa bilang magkakapatid. Yan, ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. So yan, kaya tayo ay sundin natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pagpapasunod ng Panginoong Jesucristo. Yung bawat mga bansa, kayo mapasunod ng banal na Panginoon Jesucristo at kayo magpairal ng kapayapaan. So yan ang ating banal na Panginoon Diyos. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari. Pasunurin tayo at tayo magkaroon ng mapayapang pamumuhay. So pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo, siya yung mamamahala para magpasunod sa atin para sa Panginoon Diyos. So yan. Kaya yan ay mangyayaring ganap sa loob ng 1,000 taon. Pero doon sa ginawa ng ating banal na Panginoon, nagsakripisyo na siya ng mapayapang pagpapasunod sa atin para tayo ay umiral yung kapayapaan. Ngayon, darating yung takdang panahon, pairalin niya yung kapayapaan ng naayon sa isang ganap na pamamahala ng Panginoon sa Kristo with strength, ika nga. Kaya pairalin niya ang kapayapaan with strength o pagpapasunod, with strength o with metalhead ng ating banal na Panginoon. At sa ngayon, sa pamamagitan ng mga mahusay na paggabay
ay tayo ay pinasusunod niya sa mamayapang pamumuhay. So yun ang ating dapat gawin. At ang aral ng mabuting balita sa buhay natin upang hindi tayo magkaroon ng mga makalaman o makamundong mga pamumuhay para tayo ay magkaroon ng mga hidwaan, alitan, kaguluhan sapagkat hindi nadugod doon ng ating mga Panginoon. So yung bawat mga bansa sa mga panahon ngayon, iwasan natin magpairal ng mga kapamahalaan, mga leader. Kayo itinalaga dyan para magpairal ng kapayapaan, hindi upang magpairal ng magpalakas ng kapangyarihan upang kayo ang maging malakas at sakupin nyo ang buong mundo. Hindi ganon, kundi irespeto nyo yung bawat mga bansa at kayo magpairal ng inyong magpairal kayo ng kapayapaan sa mundo. Yan ang inyong pairalin mula doon sa ngayon nagkakaisang mga bansa na. So ngayon ay upang maiwasan ang mga sakupan at mga labanan ay huwag natin pag-interesan din ng bawat isa upang nagkakaroon ng mga bagay na ganyan. Kaya sana ay tayo ay marisolba yung mga alitan ng iba't ibang mga bansa na kung bakit nangyayari ngayon yung mga sakupan pa at mga pag-aalitan ng mga bawat mga bansa. May mga kanyang dinadala ng mga problema yan. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo kay magabayan sa mapayapang pamumuhay. Yun yung resolbahin ito at ang mga interes ninyo ay tanggalin ninyo. At upang sa gayon, magrespetuhan tayo ng bawat mga bansa. At hindi natin pangnasaan ito na ito ay ipailalim sa ating mga kapangyarihan. So yun, may mga bansa na kagaya doon sa nangyayari ngayon sa Ukraine at saka doon sa Russia na yung Russia ay nais na siya ay pinag-iinteresan ng sinasabing Europe ng NATO countries with na gustong sumali nitong Ukraine. So nais nilang sila ay mayroong mga cold na interest para mapailalim nila itong Russia. So yung Russia ay syempre hindi papayag. So kanyang ginawa na ng pamamaraan upang ipakita na hindi siya papayag sa nais nyo mangyari na siya ay ganun. So kaya itong mga bansang ito ay sinimulan niya na siya na ang mamayani. So yung mga ganong klase ng hidawan, sana ito yung ma-resolve upang magrespeto ng bawat mga bansa at huwag pag-interesan nung ilang mga bansa, yung mga bansang mga kagaya ng Russia o bawat mga bansa, huwag nating pag-interesan sila na i-overpower natin sila at sila ay para sa ating sariling kapakanan. Bagpos ay tayo ay magkaisa sa UN para sa kapakanan ng lahat at tayo ay magtulungan sa ating ekonomiya, politika para tayo ay makapamuhay ng patas para sa nakatamasahin natin. Nadadama natin ngayon sa climate change ang pagkakamali ng bawat isa mula doon sa mapagsarili nating interes sa yaman ng mundo. So, nagdudulot ng polusyon ng mga may papangsariling interes. So, nagdulot ng polusyon ng may pangsariling interes, global warming ang balik. So, nadarama natin yan at kailangan magbayad ngayon yung mga bansang maunlad na nakaapekto doon sa mga maliliit na bansang tinatamaan ng mga global warming. So, yung may mga masidihing interest sa yaman ng mundo, sila yung nagdulot ng global warming. Sapagkat hindi sila gumawa ng standard na pagninegosyo para hindi makaambag doon sa polusyon yun lalo sa industrialized country. Yung mga bansa na nag-industrialize, hindi sila namuhay o nag-industrialize na maayos. Nagdulot sila ng global warming. So kaya yun ang problema na ginawa. Mayaman sila mga bansa pero nagdulot sila ng global warming. Ang nagsasaper ng gusto, yung maliliit na mga bansa doon sa malalakas na mga dulot na mga global warming na yan. So yun. Kaya makikita mo pa lamang doon yung epekto ng pansariling interesan. Lalong-lalo na kung direkta mong halimbawa pinag-iinteresan yung isang bansa. So syempre kung siya ay may lakas din, lalabanan ka nun. Digmaan ang kalalabasan at yun ay hindi mabuti para sa mga tao. So muli, sana ay magpairal ng kapayapaan ang lahat at wag daanin doon sa mga kagaya na nangyayari doon sa Europa na sila ay nagkakaroon ng mga interest doon sa bawat isa upang sumiklab yung mga digmaan na ganyan. So iwasan yung pagpapairal ng kapangyarihan na lubos at pag-interes sa mga yaman ng bawat mga
bansa. So mahirap yan. Huwag natin pairalin yung mga ganyang mga bagay para sa ating sariling kapakanan. Kundi kundi doon sa nagkakaisang bansa natin pairalin, ang kapangyarihan ang layon ay tayo ay parehas na makapamuhay at hindi iigting yung panlalamang at mga kasamaan sa mundo. So ayan, na iiral. So ang mga bansa ay nagpapairal ng mabuti, at yung mga entity na mga maaaring magpairal sa mundo, kagaya ng terorismo, yun yung ating kinukombat sa ating mundo. So ngayon ay sana yung mga bawat mga bansa, sila ay mapasunod ng Panginoon Kristo sa mapayapang pamumuhay, at hindi sila mismo mga bansa ay maglalabanan. Na kung saan ang mga bansa naman ay ang layon ay magkaroon ng mabuting pamumuhay, pero kung sila ay mag-iinteres sa kapwa bansa, magkakampi-kampi pag-iinteresan mo yung ibang bansa, hindi mabuti yun. Hindi patas naman yan. So magkaroon tayo ng magkakapatas sa United Nations at respeto natin yung bawat mga bansa. At hindi yung pinag-iinteresan niya, at darating yung panahon na sila ay direkta o indirect ang sasakupin para makontrol mo yung mga bansa na yan. So wag naman gano'n. Hindi maganda ang mga bagay na yan. So muli ay tayo ay nagabay naman tayo ng ating ng Bibleized promotion sa inyo spiritual na pamumuhay, ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay, at kayo ay magabayan sa kaligtasan ng spiritual. So magabayan tayo ng Banal na Santa Maria ng kanyang pangmilagro, at tayo ay magabayan sa spiritual na o kaligtasan ng spiritual, at tayo ay patuloy na magkaisa sa interfaith unity, at tayo ay karoon ng kaligtasan spiritual. At doon sa muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang CBCP at Vatican Church na kayo ay patuloy na pagbuklod ng sangkatauhan malaban sa Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos Malapit sa Kristo. At magabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan ang bayan ng Infanta Quezon, yung aming parokya doon, at pagbuklo rin na patuloy itong mapagbuklod ng mga mayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Diyos Malapit Panginoon sa Kristo. Maganda nga po sa inyo lahat, at God bless you. At muli kayo ay magabayan ng sangkatauhan, ang lahat ng The Bible Evangelization sa gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, at kayo ay mapagbuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo o mabuting balita na ating ibinabahagi. Maganda nga po sa inyo lahat, at God bless you all.